Sa taong 2040, ang Tantalus Base ay itinayo sa Mars. Ang mga tripulante na kinabibilangan ng 8 astronaut ay pumunta sa misyon upang mangalap ng mga sample na tatagal ng 6 na buwan at ngayon ang kanilang huling araw. Sa 19 na oras, ang spacecraft na Aurora ay darating mula sa Earth upang sunduin sila. Sa disyerto ng Martian, nagmamaneho sina Vincent at Rebecca ng rover patungo sa lugar na paghuhukayan, napansin na may papasok na sandstorm. Pagdating nila doon, tinawagan ni Vincent si Kim sa radyo para sabihin sa kanya na oras na para bumalik sa base, ipinaalala sa kanya na kailangan nilang maghanda para sa pag-alis. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Kim at patuloy na naghukay, desperado na makahanap ng magandang sample. Habang naghihintay sila, sinabi ni Vincent kay Rebecca na pagod na siya sa ugali ni Kim at hindi niya inaasahan ang 6 na buwang paglalakbay pabalik sa Earth, kahit nasabik na siyang makauwi. Nang sa wakas ay sumakay si Kim sa rover, nagreklamo siya tungkol sa katotohanang babalik sila na walang maipapakita dahil hindi sapat ang 6 na buwan para makamit ang anuman. Habang nagmamaneho sila pabalik, nakatanggap sila ng tawag mula kay Captain Charles, na humihimok sa kanila na magmadali dahil kailangan nila ng tulong sa pag-aayos ng kanilang communication link sa Aurora. Sa base, nagawa ni Richard na ibalik ang signal ngunit kailangan ding ayusin ang kuryente, na nagkaproblema dahil sa sandstorm. Samantala, humiling si Marco kay Charles ng huling paglalakbay sa lugar ng paghuhukay dahil kailangan niyang ayusin ang nasirang sensor ng gamma. Nag-aalangan si Charles ngunit kalaunan ay pumayag, sinabihan siyang isama din si Richard at bumalik bago magdilim. Nang dumating ang tatlo at nakitang umalis sina Marco at Richard, nagreklamo si Kim dahil hindi patas na napilitan siyang bumalik habang ang mga lalaki ay muling naglakbay. Habang papunta sa lugar, nabigla si Richard nang malaman niyang nagsinungaling si Marco, wala silang aayusin, kukuha sila ng sample ng tinatawag na microscopic anomaly. Bumalik sa base, inayos ni Vincent ang kulang system habang nakikipag-usap sa psychologist na si Robert. Napansin niya ang papalapit na trajectory ng Aurora at sa tingin niya ay mukhang lasing itong nagmamaneho. Samantala, sinuri ni Kim ang workstation ni Marco upang hanapin ang tunay na intensyon niya sa likod ng paglalakbay at natuklasan ang isang imahe ng mga cavity sa bato. Ipinaliwanag ni Rebecca na ang mga cavity ay tila microbial borings, at nang tingnan nila ang sample sa ilalim ng mikroskopyo, nakita nila ang mga palatandaan ng bacterial cell division. Nangangahulugan ito na nagsinungaling si Marco dahil ayaw niyang ibahagi ang karangalan. Galit, tinawagan ni Charles sina Richard at Marco upang ipahayag na ang lugar ng paghuhukay ay ipinagbabawal puntahan. Gayunpaman, sinabihan ni Marco si Richard na magpanggap na hindi niya narinig si Charles dahil sa mahinang signal. Pagkatapos ay kumuha si Marco ng sample ng lupa mula sa lugar ng paghuhukay at habang tinitingnan niya ng malapitan, ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang yumanig at biglang gumuho, dahilan upang makulong si Marco sa ilalim ng lupa. Nagmamadaling lumabas si Richard mula sa rover upang tumulong, ngunit hindi siya makakita ng maayos dahil sa usok. Ilang sandali matapos humingi ng backup si Richard, dumating sina Charles at Lauren upang iligtas si Marco. Sa tingin ni Richard ay patay na si Marco ngunit hindi sumang-ayon si Lauren at sinubukang bumaba sa hukay. Agad siyang pinigilan ni Charles, sinabing ang hukay ay masyadong mapanganib sa kasalukuyang kalagayan nito. Nagpasya sila na iwanan si Lauren upang magbantay habang sina Charles at Richard ay bumalik sa base upang kumuha ng tamang kagamitan sa pagsagip. Sa base, sinabi ni Kim kay Charles na gusto niyang i-anunsyo ang kanilang natuklasan. Iginiit ni Richard na patay na si Marco, ngunit sa tingin ni Kim ay kasalanan ni Marco dahil sa hindi pagsunod sa protocol na ikinagalit ni Richard. Nakipag-ugnayan ng grupo sa Mission Control, na nakakita ng ulat at pinahintulutan silang kunin si Marco anuman ang panganib. Bago umalis, gusto ni Robert na pag-alitan ni Charles si Kim dahil sa kanyang pag-uugali dahil hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Marco, ngunit sinabi ni Charles na responsibilidad niya ang bawat pagkakamali ng pangkat. Habang pinangungunahan ni Charles sina Rebecca, Robert, at Vincent pabalik sa lugar, naghintay si Lauren sa rover. Bigla niyang narinig na may sumusubok na pumasok sa loob ng sasakyan at sinubukan niyang ipaalam ito kay Charles sa radyo, ngunit hindi niya ito narinig dahil sa bagyo. Nang sa wakas ay dumating ang koponan sa lugar ng paghuhukay, nawala si Lauren. Ipinagpalagay nila na nahulog siya sa hukay, kaya itinali ni Vincent ang kanyang suit sa lubid at bumaba.
Nang malapit na siyang makarating sa ilalim, napansin niya ang microbial organism na tumutubo sa rock formation. Habang pababa siya, mas lumala ang pakiramdam ni Vincent at nagsimula siyang mag-hyperventilate dahil nag-flashback sa kanya ang aksidenteng natrap siya sa Aurora. Nang mapansin ito, agad na hinila ng iba ang lubid para maibalik siya. Si Vincent ay huminahon ng ilang sandali at sinabi sa kanila na wala siyang nakitang tao doon. Pagkatapos ay tumingin si Robert sa paligid at nagulat nang makita ang dalawang hanay ng mga bakas ng paa na papunta sa base. Hindi ito makatwiran dahil pwede naman silang sumakay na lamang sa rover. Tinawagan ng koponan si Kim upang sabihin sa kanya na maghanda para sa posibleng pangangailangan ng paggamot, at bilang tugon, ipinaliwanag ni Kim na kung nasira ang suit ni Marco, maaaring siya ay nagdurusa sa pinsala sa utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa sandaling iyon, sinuri ni Richard ang tracking system at nakita niya ang dalawang figure na 50 metro ang layo mula sa base. Habang sinusubukan ni Kim na makipag-ugnayan sa kanila sa radyo, pumunta si Richard sa airlock para papasukin sila. Kasabay nang nakita ni Kim ang kakaibang figure na dahan-dahang papalapit sa base, binuksan ni Richard ang airlock at bumagsak si Marco sa lupa, na nagpapakita ng butas sa kanyang helmet. Tinulungan siya ni Richard na hubarin ito ngunit napaatras siya sa gulat nang makita niyang mukhang zombie na ngayon si Marco. Biglang tumayo si Marco at kumuha ng electric drill para salakayin si Richard, sinaksak siya sa tiyan. Natumba si Richard ngunit nagawa niyang gumalaw ng sapat upang matrigger ang alarma. Nagmadali si Kim sa airlock, ngunit sa sandaling nakita niya si Marco ay tumakbo siya palayo upang magtago sa ibang silid. Di nagtagal, narating din ni Lauren ang airlock, na nagpapakita na siya ay nahawaan din. Nakipagpunyagi si Richard sa kanyang pinsala at nagtagumpay na makapagtago sa isa pang silid, siniguradong nakalock ang pinto. Sa halip ay hinabol ni Lauren si Kim, na nagsimulang labanan ang nilalang sa abot ng kanyang makakaya lalo't hindi siya sundalo. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya si Marco at ginamit ni Kim ang bawat bagay sa silid upang ipagtanggol ang sarili. Nag-ambala ang isa sa mga nilalang sa pag-inom ng likido sa sahig, kaya itinulak ni Kim ang isa at tumakbo, nilock din ang pinto. Bago mawalan ng malay, nagawa ni Richard na sabihin ang "Mayday" sa radyo. Nang bumalik ang iba, sinabihan sila ni Charles na maghintay sa labas habang siya ay nag-iimbestiga, na natagpo ang ganap na magulo ang loob. Nahanap niya si Kim habang sinisimulan ni Marco na sirain ang salamin na pinto, kaya inutusan siya ni Charles na magsuot ng suit habang sinusubukan niyang pigilan ang mga nilalang. Di nagtagal ay lumabas si Marco at sinubukan ni Charles na mga tuwiran sa kanya, ngunit tila hindi naiintindihan ng nahawa ang utak ang mga salita. Nang makapagsuot siya ng suit, umalis si Kim sa base at tumakbo si Charles sa airlock. Sa kanyang paglabas, naabutan siya ng mga nahawa ang astronaut at sinaksak siya sa balikat. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, lumabas si Charles at muling nakipagkita sa iba. Dinesable nila ang pinto upang ikulong doon ang kanilang mga may sakit na kaibigan at nagreklamo si Vincent, ngunit ipinakita sa kanya ni Kim ang mga mukha ng mga nilalang habang ipinapaliwanag na hindi na sila tao. Tumakbo ang grupo para magtago sa greenhouse dome at sinikap ni Rebecca na gamutin ang sugat ni Charles kahit na hindi siya doktor. Napagtanto ni Charles na mamamatay na siya at nalungkot dahil hindi niya maalala kung ano ang hitsura ng kanyang pamilya, kaya hiniling niya sa mga tauhan na sabihin sa kanyang pamilya na sila ay nasa isip niya. Biglang hinawakan ni Charles si Robert sa leeg, kaya kinailangang hilahin siya ng iba pabalik at subukang pakalmahin siya. Hinawakan siya ng desperadong si Vincent hanggang sa nahirapang huminga si Charles. Pagkatapos ay sinabi ni Charles sa mga tauhan na hindi na nila makikita ang tahanan at nahimatay. Iniisip ni Vincent na patay na siya, ngunit agad na itinali ni Kim si Charles sa mesa kung sakaling muling mabuhay ang kanyang katawan tulad ni na Marco at Lauren. Nababalisa sa nakikita, tinakpan ni Vincent ng kumot ang katawan. Habang pinag-uusapan kung ano ang gagawin, tumingin si Vincent sa ilalim ng kumot at nakitang kumakalat ang impeksyon. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng pagsabog sa labas kaya tumingin sila sa monitor para lang matuklasan na ang mga nahawaan na astronaut ay nakatakas sa pamamagitan ng paggamit ng pampasabog sa airlock. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa dome at nagsimulang kumalampag sa pinto kasabay ng panginginig ng katawan ni Charles ng ilang segundo. Gusto ng crew na makipag-ugnayan sa istasyon ng kalawakan ngunit hindi gumagana ang komunikasyon, kaya nagboluntaryo si Vincent na dumaan sa oxygen pipe upang makabalik sa base at ayusin ang system. Pagkaalis ni Vincent,
Kumuha si Rebecca ng sample ng dugo ni Charles at napansin niyang nahawaan din siya. Makalipas ang ilang minuto, tumigil si Vincent sa paggalaw dahil nagkaroon siya ng panic attack habang pinagmumultuhan siya ng mga alaala ng nangyaring aksidente sa space station. Sa radyo, tinulungan siya ni Rebecca na huminahon sa pamamagitan ng pagsasabing lahat ng tao sa koponan ay natatakot din gaya niya. Nang sa wakas ay maabot niya ang base, nakakita siya ng dugo sa buong lugar ngunit tumuloy pa rin sa trabaho. Bumalik kay Rebecca, iniisip niya kung maaaring man-neutralize ng antibiotic ang bakterya at itinurok kay Charles ang antibiotic. Ang katawan ni Charles ay agad na nagsimulang manginig at mamilipit, kaya naisip ni Rebecca na maaaring nilalabanan niya ang impeksyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kim na ang paggalaw ay mga reflexes lamang ng katawan na may natural na reaksyon. Nang huminto ang katawan sa paggalaw, kumuha si Rebecca ng isa pang sample ng dugo at natuklasan na ang bakterya ay hindi na dumarami. Ibig sabihin, hindi napapatay ng gamot ang bakterya ngunit nagpapabagal ito sa pagdami. Ibinuhos ni Kim ang gamot sa decontamination spray para ma-vaporize nila ito at magamit laban sa mga nilalang. Samantala, nagawa ni Vincent na makipag-ugnayan sa Aurora ngunit bago niya masabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon, namatay ang kuryente. Sinuri ni Robert ang monitor at napansin ang kanilang mga may sakit na kaibigan, na pabalik sa base dahil hindi sila nagtagumpay na sirain ang pintuan ng dome. Ang koponan ay sumang-ayon na buksan ang pinto upang akitin ang mga nilalang sa airlock at isprayhan ang mga ito ng antibiotics. Sa sandaling pumasok ang isa sa mga nahawaan na astronaut, ang decontamination spray ay nag-activate at ang nilalang ay bumagsak sa sahig na nanginginig. Sa kasamaang palad, pagkatapos nito ay natuklasan ni Rebecca na ang epekto ay pansamantala lamang dahil ang bakterya ay nagsisimulang magkaroon ng resistensya sa gamot. Gumawa ng paraan si Vincent upang ayusin ang kuryente para lang makita ang nahawaan na si Richard, ngunit hindi siya nag-atubiling paulit-ulit na hagupitin ang ulo ni Richard gamit ang kanyang flashlight. Kahit anong paghampas niya sa nilalang ay hindi ito sumusuko, kaya tumakbo si Vincent papunta sa oxygen pipe at gumapang pabalik. Hiniling niya kay Rebecca na buksan ang panel habang binabalaan siya na hindi niya naisara ang kabilang dulo ng tubo. Nagsuot ng helmet ang iba bago hinila palabas si Vincent, pagkatapos ay kumuha si Kim ng 2 bote ng antibiotic at ibinato kay Richard, na hindi mapigilan. Tumakbo sina Vincent at Rebecca upang buksan ang airlock, umaasang makatakas. Sa sandaling iyon ay napansin ni Robert na ang katawan ni Charles ay nagsisimula ng muling mabuhay, kaya tumakbo rin siya at nilock ang pinto sa likod niya, naiwan si Kim na mamatay sa ilalim ng pag-atake ng mga nilalang. Nang sumama siya kina Vincent at Rebecca, sinabi lang niya sa kanila na hindi nakaligtas si Kim. Sa airlock, nagsisimula ng magising ang nilalang na inisprayhan nila kanina kaya sinipa ito ni Robert sa sobrang galit. Pagkatapos, sa wakas ay nabuksan ng 3 ang airlock at tumakbo palayo, ngunit sa kanilang paglabas ay sinaksak ng kanilang nahawa ang kaibigan si Rebecca sa binti gamit ang gunting. Sa kabutihang palad, nagawa ng mga tripulante na marating ang rover at ininjeksyonan ni Vincent si Rebecca ng antibiotic, umaasa na makakatulong ito sa kanyang katawan na labanan ang bakterya. Ang grupo ay umalis sakay ng rover, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto nila na wala silang sapat na kuryente upang maabot ang landing site. Kailangan nilang maglakad doon, na hindi magagawa ni Rebecca dahil sa kanyang sugat. Naisip ni Vincent na dapat nilang dalhin si Rebecca sa base upang gamutin ang kanyang pinsala, ngunit naisip ni Robert na dapat nilang iwanan siya dahil siya ay nahawaan. Iginiit ni Rebecca na maaaring nahawaan din si Robert dahil hinawakan ni Charles ang kanyang leeg, ngunit binago ni Robert ang paksa. Naalala niyang may isa pang rover sa lugar ng paghuhukay, kaya doon na lang sila nagtungo. Sa sandaling narating nila ang tamang lugar, naglakad si Robert sa kabilang rover at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Vincent sa radyo, na sinabi sa kanya na iwan si Rebecca. Tumanggi si Vincent, kaya umalis mag-isa si Robert. Lumabas si Vincent para pigilan siya ngunit huli na ang lahat. Ang masaklap pa nito, nakita niyang sinusundan sila ng mga nahawaan at papalapit na, kaya pinaandar ni na Vincent at Rebecca ang rover sa sandstorm sa pag-asang matakasin sila. Iniisip ni Vincent na magkakaroon sila ng sapat na kuryente upang makarating sa landing site sa umaga kapag na-charge ng araw ang mga baterya ng rover. Samantala, ang Aurora ay umalis mula sa istasyon ng kalawakan at tumungo sa Mars. Sa umaga, nagising si Vincent at nakahanap ng mensahe mula sa istasyon ng kalawakan, na nagpapaalam sa kanila na papunta na roon ang rescue team.
Sinubukan ni Vincent na tumugon sa mensahe, ngunit hindi siya marinig ng istasyon ng kalawakan. Pagkatapos ay napagtanto niya na iniwan ni Rebecca ang rover, kaya sinimulan niyang sundan ang mga yapak nito. Sa kalaunan, nahanap niya ito, ngunit sinabihan siya ni Rebecca na manatili sa malayo dahil nararamdaman niya ang impeksyon na nagkakabisa na. Desperado na iligtas siya, tumakbo pa rin si Vincent sa kanya, kaya tinanggal ni Rebecca ang kanyang helmet at namatay sa kawalan ng oxygen. Sa loob lamang ng ilang minuto, muling nabuhay ang kanyang katawan at inatake si Vincent, na lumaban sa kanya upang pigilan siya. Nakiusap si Rebecca sa kanya na tapusin ang kanyang paghihirap, kaya pinili ni Vincent na sundin siya at hinampas ng bato ang kanyang ulo. Ilang sandali pa, nakita ni Vincent ang Aurora na papalapit, kaya tumakbo siya papunta sa landing site. Sa kasamaang palad, mayroon ding 3 nilalang na papunta doon kaya sinubukan ni Vincent na balaan ang Aurora na huwag buksan ang hatch, ngunit hindi nila siya marinig dahil sa interference ng bagyo. Sa sandaling lumabas ang rescue team, sinalakay sila ng mga nilalang at pinatay, at ang kanilang paghiyaw sa takot ay narinig ni Vincent sa radyo. Patuloy pa rin siya sa pagpunta at natagpuan ang mga nilalang na kinakain ng rescue team, ngunit kahit papaano ay hindi nila siya napansin. Mayroon ding isang katawan na nabubulok sa pinakakakilakilabot na estado. Pagkatapos ay pumasok si Vincent sa ship at pagkatapos i-lock ang pinto, nakita niya si Robert sa cockpit. May kamalayan pa siya sa sarili niya, ngunit nakakita si Vincent ng mga senyales ng impeksyon at sinabi niyang hindi nila maaaring ipagsapalaran na dalhin ang bakterya sa Earth. Mabilis siyang inatake ni Robert at nagkaroon ng away kung saan sinaksak ni Robert ang helmet ni Vincent. Pagkatapos ay sinubukan ni Robert na paliparin ang ship, ngunit kinuha ni Vincent ang kutsilyo at sinaksak siya pabalik. Habang ang ship ay nagsisimulang lumipad ng mag-isa at nanginginig ng husto, ang mga lalaki ay patuloy na naglalaban at paulit-ulit na inuuntog ni Vincent si Robert hanggang sa tumigil siya sa paggalaw. Sumunod, tinanggal niya ang kanyang helmet na nabahiran ng dugo ni Robert at binuksan ang hatch, inilabas ang katawan ni Robert sa kalawakan. Sa ilang segundo kung saan nahihirapan siyang huminga, naisip ni Vincent na pinapanatag siya ni Rebecca. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Vincent sa istasyon para sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari. Alam niyang may posibilidad na siya ay nahawaan, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang plano na ibagsak ang ship sa Mars sa sandaling mapansin niya ang anumang mga sintomas. Patuloy na lumilipad ang Aurora habang naghihintay ng tugon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.